malinaw, detalyado at organisadong paliwanag sa bawat tanong mo tungkol sa banal na espiritu, santong espiritu. Sasagutin ko isa-isa ng buo at madaling maintindihan. 1. Sino ang banal na espiritu? Sino ang santong espiritu? Ang banal na espiritu ay ang ikatlong persona ng banal na Trinidad. Hindi siya isang puwersa, enerhiya o kapangyarihan lang. Siya ay tunay na persona. May isip, may kalooban, may damdamin. Siya ay ganap na Diyos, pantay sa Ama at sa Anak, si Jesus. Siya ay tinatawag din na Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, Tagapayo, Parakleto, Espiritu ng Katotohanan, Espiritu Santo, Santong Espiritu. Siya ay umiiral mula pa noong walang hanggan. Sa lumang tipan, siya ay kumikilos na, Genesis 1:2. Sa bagong tipan, siya ay ibinigay ng lubusan noong araw ng Pentecostes, Acts 2, pagkatapos umakyat si Jesus sa langit. 2. Ano ang purpose ng banal na espiritu sa iyong buhay? Ang pangunahing layunin niya sa iyong buhay ay ipakilala at luwalhatiin si Jesus sa iyo. Baguhin ka mula sa loob para maging kawangis ni Kristo. Patnubayan ka sa katotohanan at sa kalooban ng Diyos. Bigyan ka ng kapangyarihan upang mamuhay ng matagumpay bilang anak ng Diyos. Maging selyo o tanda na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Ephesians 1:13-14. Tulungan kang manalangin lalo na kapag hindi mo alam kung ano ang idadalangin. Romans 8:26-27. Bigyan ka ng katiyakan na ikaw ay minamahal at tinubos ng Diyos. Sa madaling salita, ang banal na espiritu ang Diyos na nananahan sa loob mo upang gabayan, baguhin at bigyan ka ng lakas araw-araw. 3. Anong meron sa banal na espiritu? Siya ay may kapangyarihan, dunamis, supernatural na kapangyarihan ng Diyos, karunungan at kaalaman. Siya ang nagtuturo ng lahat ng katotohanan. Banal na karakter, ganap na banal, totoo, mapagmahal at tapat. Mga bunga ng espiritu. Galatians 5:10-23. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Mga kaloob ng espiritu, 1 Corinto 12. Gaya ng karunungan, kaalaman, pananampalataya, pagpapagaling, himala, propesiya, pagkilala sa mga espiritu, iba't ibang wika at interpretasyon ng wika. Kakayahang mamagitan para sa iyo sa harapan ng Ama. 4. Paano kumilos ang Santong Espiritu? Kumikilos siya sa iba't ibang paraan. Sa pamamagitan ng malumanay na tinig sa loob, still small voice. Sa pamamagitan ng conviction, pinapakiramdaman kanya tungkol sa kasalanan, katuwiran at katotohanan. John 16:8. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng isip kapag nagbabasa ka ng Biblia. Sa pamamagitan ng kapayapaan o kaguluhan sa loob kapag may desisyon kang gagawin. Sa pamamagitan ng pagpapakilos sa mga pangyayari at mga tao sa paligid mo. Sa pamamagitan ng mga kaloob at minsan sa pamamagitan ng supernatural na pagpapakita. Hindi siya pumipilit. Gumagana siya sa pamamagitan ng paghikayat, pagtuturo at pagbibigay lakas, hindi sa pamamagitan ng takot o puwersa. 5. Paano kumilos ang kapangyarihan ng Santong Espiritu? Ang kapangyarihan niya ay gumagana kapag ikaw ay sumusuko at nagpapasakop sa Kanya. May pananampalataya ka. Ikaw ay nananalangin at naghihintay sa Kanya. Hindi mo pinapatay o pinipigilan ang espiritu. 1 Thessalonians 5:19. Ikaw ay sumusunod sa mga bagay na alam mong tama. Kapag gumagana ang kapangyarihan niya, may mga pagbabagong nangyayari sa loob at labas ng buhay mo. Minsan tahimik at unti-unti, minsan malakas at kitang-kita. 6. Babaguhin ba ako ng kapangyarihan ng Santong Espiritu? Oo, tiyak. Ito ang isa sa pinakamahalagang gawain niya. Tinatawag itong sanctification o pagpapabanal. Binabago niya ang iyong isip, puso, pagnanasa, salita at gawi. Unti-unti niyang pinapatay ang lumang likas, laman at pinapalakas ang bagong likas ayon sa espiritu. Hindi ito instant na perpekto, kundi isang proseso. 3 Corinthians 3:18, Romans 8:5-14. Ang taong tunay na pinupuno ng banal na espiritu ay hindi na pareho sa dati. 7. Ano-ano ang magandang gagawin sa iyo ng kapangyarihan ng Santong Espiritu? Narito ang mga magagandang bagay na gagawin niya sa iyo. Bibigyan ka ng bagong puso at bagong pagnanasa. Hihina o aalisin ang kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. Bibigyan ka ng lakas para magmahal ng mga taong mahirap mahalin. Bibigyan ka ng katatagan sa gitna ng pagsubok. Tutulungan kang magbunga ng mabuting gawa.
Bibigyan ka ng kagalakan at kapayapaan na hindi nakasalalay sa sitwasyon. Gagamitin ka niya para makatulong at makapaglingkod sa iba. Papagalingin ang mga sugat sa puso at isipan. Bibigyan ka ng lakas laban sa tukso. Tutulungan kang lumago sa pagiging kawangis ni Jesus. 8. Ano ang benefits sa iyo ng banal na espiritu? Ang mga benepisyo ay, you can look at the table in the conversation history. Buod, ang banal na espiritu ay Diyos na personal na nanahan sa loob ng mananampalataya. Ang layunin niya ay baguhin ka, gabayan ka, bigyan ka ng lakas at gawin kang kawangis ni Jesus. Ang kanyang kapangyarihan ay totoo, mabuti at nagbabago ng buhay, mula sa loob palabas. Kung may bahagi pa ang gusto mong linawin ng mas malalim, halimbawa, paano mapuno ng espiritu o paano malaman kung siya ang kumikilos, sabihin mo lang. Handa akong ipaliwanag pa ng mas detalyado.